Unahin ko lang yung assessment lang po ninyo doon sa Day 13 o itong pagharap ng testigo na si Attorney Roderick Wamil mula sa COA. Ano yung inyo pong masasabi po sa kanyang naging mga pahayag? Well, as I have stated before, at the beginning ng presentation ni Attorney Wamil, ang tawag ko dito yung mga inaangguluhan. It appears that si Wamil ay umaanggulo para ituro ang liability o na may liability si Sara Duterte, si VP Sara, doon sa sinasabi nilang pagre-release ng mga confidential funds. And that is expected of the prosecution to do. Kaya marami ang mga tao, including ako, ay we got bored of the direct testimony of Wamil because ang inaabangan ng tao dyan is in the cross-examination. At dito sa cross-examination, dito na lumabas yung mga inconsistencies doon sa testimonya ni Wamil na ang talagang ginagawa niya nung umpisa is to, not just to lay down facts, ang ginagawa niya is to interpret the law. And nung under cross-examination ng depensa at pati ng mga senador, lumabas dito yung mga totoong detalye na bagamat marami silang sinabi, ng bottom line nito is walang nilabag na batas si Sara Duterte doon sa kanyang ginawa. Ang kanilang mga COA findings, ang sinasabing kulang-kulang pa yung mga sinumiting report, does not necessarily translate to a criminal liability. It may be a basis of an administrative liability dahil kulang yung mga dokumento, pero insofar as criminal liability is concerned, ay wala pa doon. Kung wala ang criminal liability for that, lalong hindi siya magiging impeachable offense or yung betrayal of public trust, kagaya na gustong ipunto dito ng prosecution. Opo, nabanggit po ni Wamil, nasa ilalim daw ng gobyerno o ng COA rules, particular na po doon sa Joint Circular number 2015-01, ang hindi daw pagsumite ng sapat na mga dokumento para i-liquidate yung milyong-milyong pondo ay nagpapakita ng presumption o may sinasabi pa nga prima facie evidence. O ipagpalagay po natin na personal daw na kinabang o ang nakaupong accountable officer. Ano pong tingin po ninyo? Sapat po ba yun, Batayan? That was his interpretation, but under scrutiny, lalo na ng pagtatanong ni presiding officer, Chis Escudero, at nilinaw nila dito na yung sinasabi niyang presumption na yan will apply only once the resolution of the COA has become final and executory. Iba kasi yung word na executory, iba yung final. The final is, it only happens kung if it was subjected to judicial review and nagdesisyon ng korte after 15 days na tama yung interpretasyon nila. And then that's the only time that it becomes final and executory. Yung executory kasi, that means yung decision, automatic yan. Paglabas ng decision, pwede mo nang i-execute. Pero that doesn't mean na if final na ito, hindi na siya po pwedeng baguhin pa. So, sa pagtatanong ni Chis Escudero, lumabas dito na magiging executory lang, may matuturing lang nilang may prima facie once the decision of the COA has become final, which it has not obtained sa panahon na hanggang sa kasalukuyan dahil hindi pa pinal yung resolution na ito ng Commission on Audit. Opo, nabanggit ho ng COA witness na puro acknowledgement receipts daw yung isinumiti ng OVP. Sa batas ho ba natin, attorney, sapat na ba ito bilang liquidation documents? May tuturing natin ang liquidation documents po. Well, Wamil himself explained, siya mismo sumagot na hindi naman nire-require ng batas na official receipt ang isasapit mo, lalo na kung ang pinagbibigyan ng confidential funds ay mga tao at hindi mga supplier na pinagbibilan, hindi mga korporasyon, hindi isang negosyo. Ang impormasyon ay hindi isang negosyo at wala namang resibo para doon. Hindi ka naman pwedeng mag-register sa BIR, sabihin mo na ang business mo ay taga-benta ka ng impormasyon or mga sekreto. So that's ridiculous. Kaya ina-assume ng batas na
sa sitwasyon na ang binibili mo from the confidential agents or impormasyon, hindi ka talaga required na magbigay ng official receipt. Ang kailangan mo lang is an acknowledgement na yun lang meron naman sa kasalukuyan. So, even Wamil admitted na insofar as yung pagbibigay ng tulong o ng reward doon sa mga confidential agents are concerned, sapat na yung kanilang acknowledgement receipts as compliance dito sa COA circular. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Kung pagbabasehan natin yung mga nakalipas na pagdinig or sa trial po, no, paglilitis, natukoy ba na talagang si VP Sara ang accountable officer din dito po, if ever man na may kasalanang nangyari? Kasi yun yung hinahanap eh. May ginawa bang kasalanan si VP Sara? If ever man na may mali-mali doon sa liquidation, accountable officer din na maaaring matukoy. Yes, una nga doon pala sa accountability. Ang tanong nga dyan, meron bang accountability? That's the question. Apparently dito sa testimonya ni Wamil, as of today, wala pang accountability. Second question dyan, kung may accountability man, assuming na may accountability, who is supposed to be accountable? Well, doon sa mga pagtatanong sa kanya, sa pagkaklaro tungkol dyan kung sino yung accountable officer, it appears that the disbursing officer, the one who actually signs, who releases the money, who obtains the money from the bank, sila yung mga accountable officers dyan. Kasi lalo pag mag-handle ka ng mga pondo, kaya kailangan mo nga dyan, mga banded officials ang ginagamit mo dyan. So, it doesn't necessarily mean that siya ang head of the agency, the Office of the Vice President, na siya rin yung disbursing officer because there is a separate liability for the disbursing officers na nagpa-process, nag-withdraw ng pera, nag-release ng mga pera. So, it doesn't necessarily translate na kung meron man na liability dito, na ito ay tutungo sa pintuan mismo ni VP Sara Duterte because there may be other officers in the office of the Vice President who may be made accountable for this, not necessarily her. Opo, doon naman po sa pagkakaroon ng confidential fund ng OVP at ng Department of Education po, no? Like halimbawa dito kay Vice President Sara Duterte, ipinaliwanag naman po niya sa mahabang panahon kung saan ginamit yung confidential fund para nga sa paglaban dito sa mga terorista sa CPP, NPA, NDF, mapangalagaan po yung mga kabataan. Sino po yung magdidetermina kung hindi po tama or tama ito pong paglalaan ng pondo para dito sa mga nabanggit na programs ni Vice President Sara Duterte po? Kasi ginagawan din po nila ng issue ito dahil sa history daw. Well, questionable pa na yung history ng OVP na tanging siya lang daw. Well, meron namang dokumento nagsasabing pati si Vice President Binay ay meron din. Pero sino po yung magtatakda ng ano talaga na pwede o hindi pwede na magkaroon na kasi kabilang to sa kanilang kini-question din po, attorney? Natatawa ako sa mga question na yan, lalo na kung manggagaling yan sa House panel, Because yung confidential fund ni VP Sara in 2023 ay nagkaroon siya niyan because it was included in the GAA. Na sila yung nag-approve yan, nasa budget yan. Later on, nung inaaway na nila si VP Sara, doon lang nila pinagtatanggal yung mga allocation na yan for confidential fund. Hindi lang sa yung binawasan pati nila, pati yung iba pang mga items ng pondo ng Office of the Vice President. So, for you to question bakit merong confidential fund ang OVP, di tanungin niyo yung mga sarili niyo pa. Yung nag-approve yan ng budget. Sino ba sasubmit ng budget to the Congress for approval? It is the President. So, yung dalawang nagtatanong bakit may pondo ang OVP ng confidential fund, sila rin yung may gawa ng confidential fund. So, why are you asking questions na kayo yung nag-create? Diba? So, that is hypocrisy. Yan ay isang malaking kalokohan. Kung totoo na walang
need for the Vice President na magkaroon ng confidential fund. Bakit nyo inapprove? Why did you put it there? So, hindi naman yung Vice President ang nagsusumite, papa-approve ng ano niya, ng pondo ng Executive Department, of which kasama siya. It is the President who submits it to Congress, not her. Okay, so pag naman may mga, yung sa sitwasyon ng 2022, this was by a special request by the Vice President, ni-request ito. And this was endorsed by the DBM to the Office of the President. And the fund was released through the Office of the President. Ngayon, kung kino-question mo yan, then why did you release it? Bakit ka naglaan ng pondo para dyan sa confidential fund? So it's a ridiculous question if it's coming from the House of Representatives and it's coming from Malacanang. All you have to do para hindi magkaroon ng pondo ang Vice President, not approve it. That's it. Diba? Wala kayong problema. Wala sana kayong tinatanong sa kasalukuyan.